upang ihatid ang katotohanan ay tinuturo po sa atin ng Biblia. Kaya po na sinanggit ko po ito mga nakanantas na gabi. Sa pag-aaral po natin ng Biblia ito, alisin natin ang kaisipan na kami mga Seventh-day Adventist, kayo hindi, kaya hindi na kami pakikinggan. Kayo ay kaiba namin ng pananampalataya, kaya kahit anuman ang sasabihin namin ay hindi magiging katanggap-tanggap sa inyo. Hindi po ganun ang ating pag-aaral. Isa lamang po ang Biblia ang ating pinag-aaralan. Inaalam po natin ngayon kung ano ba talaga ang tunay na aral ng Panginoon. Kung maalala po ninyo nung ating ikalawang gabi, tinalakay po natin ang paksa may kamagat na ang tunay na pag-asa. Pinag-aralan natin na sa Biblia, nangako ang Panginoon Jesus na balang araw, muli siyang babalik upang sunduin lahat ng nananampalataya sa Kanya. Ang mga taong namatay ay muling bubuhayin upang isama niya sa langit na bayan na inihanda niya para sa mga nananampalataya. Ganon din ang mga maaabutang buhay na sumasampalataya sa Kanya. Noong ating ika-4 na gabi, natalakay natin ang isang napakagandang anghel na kinalaban ang pamunuan ng Diyos, walang iba kundi Satanas. Pinag-aralan natin ang tunggaliang nagsimula sa langit at itinuloy dito sa lupa. Pinag-aralan natin na si Satanas ang dahilan kung bakit napakaraming pagdurusa dito sa mundo. Naaalala niyo po, dito ba? Natalakay natin ito walang gabi. Si Brother Rafi po ang nagsalita, ang paksang may pamagat, saan patungo ang pagpanaw? Tinalakay po natin na kapag ang tao namatay, siya ay mananatili sa libingan, hindi siya mabubuhay hanggang sa muling pagdating ng Panginoong Hesus-Kristo. Ngayon tinatanong nyo, bakit ko po binabanggit ang mga bagay na ito? Bakit ko binabalik tanaw ang ating paksa? Sapagkat lahat ng ito ay may kaugnayan sa paksang pag-uusapan natin ngayong gabi. Ito po ang ating pag-aaralan. Ang bagong langit at ang lupa at ang wakas ng masama. Tatalakay natin ngayong gabi na meron palang ipinangakong bagong lupa, bagong langit para sa lahat ng magtitiis, mananampalataya at wawakasan ng masama. Tatalakayin din natin paano ba magwawakas sa Satanas. Ito po ang paksang pag-uusapan natin. Bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko po muna ang bawat isa na tayo po yung ako at tayo po yung lalaki. Mapagpala namin Diyos ng mga pangyayari sa lahat. Muli kami po'y labis na nagpapasalamat na muli po kami naparito sa bulwagang ito upang ibalik lahat ng papuri pasasalamat ko sa inyo at mag-aral ng inyong mga salita. Dalangin po namin na kayo magturo ng mga bagay na dapat po namin malaman patungkol po sa inyong salita. Nasa ganda, ito po yung maunawaan at makilala namin at tunay na turo ng Biblia. Ito pa namin dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Kapag kayo po'y nagbabasa ng Biblia, ano po ang unang balita na babasa ninyo? Magandang balita o masamang balita? Siguro katulad ko din, ang nababasa natin ay samot-saring kasamaan, laganap na kriminalidad, kahirapan, pagpatay, kawalan ng pag-ibig, pagdarusa, pasakit at pagkamatay. Wala na bang pag-asa mawala lahat ng bagay nito? Ganito na lamang ba lagi ang mundo? Wala na bang panahon na magwawakas ang kasamaan ng pag-ibig dito? Ang magandang balita ng Biblia, magwawakas lahat ng ito. Tinalakay po natin ito lamang gabi na balang araw ang Panginoong Hesus ay babalik mula sa langit upang tayo po ay sunduin. Tinalakay natin lahat ng namatay na sumasampalataya sa Kanya, muling bubuhayin, susunduin ng mga anghel at isasama sa langit. Isang tanong po ang bumabang sa ating ngayong gabi. Paano naman kaya yung mga tao masama na namatay na hindi sumasampalataya kay Kristo? Sabi mo, Brother June, yung mga sumasampalatayang namatay kay Kristo ay bubuhayin. Di ba? Isasama niya papunta na langit. Paano yung mga taong maabutang hindi sumasampalataya sa Kanya? Paano yung mga tao hindi naman tumanggap sa Kanya? Isang talata po sa Biblia ang ating mababasa tungkol sa bagay ito. Sa Aklat ng 1, Kapitulo 5, ang talata po 28 hanggang 29. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat na nasa libingan
ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Dito nakikita po natin sa talata ito na sa pagdating ni Kristo mula sa langit, merong mga nasa libingan. Mabubuhay sila at ano po sabi ng talata, merong dalawang pagkabuhay na mag-uli. Una, pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang pangalawa ay pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Okay? Yung unang mabubuhay na mag-uli, sila yung mga taong sumasampalataya kay Kristo. Sila yung maaabutang sumasampalataya kay Kristo isasama sa langit. Yan yung unang pagkabuhay. Tingnan po natin, unang Thessalonica 4:16. Ganito po ang pagkakabanggit. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig na arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay ay babangon muna. Ang unang mabubuhay ay yung sumasampalataya kay Kristo. Ito po ang malinaw. Paano yung mga namatay na hindi sumasampalataya sa Kanya? Ito po ang sasagutin natin. Balang araw, ito po no, sa Apocalypse 20:6, mapalad at banal ang makakalaki sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ikalawang kamatayan at maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ilang libong taon po? Isa. So doon pinakikita po natin na meron unang mabubuhay na mag-uli talaga. Ang unang mabubuhay, sila yung dadaling sa langit at mananahan po doon ng 1,000 taon. Ibig sabihin, pagpasok po natin sa langit, tayo po mga nananampalataya, 1,000 taon po tayo doon. Ano naman ang mangyayari sa mga maabutang hindi sumasampalataya? Sa Bible, ganito po ang pagkakabanggit. Sa oras na dumating si Kristo sa ikalawang pagkakataon, samantalang ang mga matutuwid ay dinadala sa langit, ang mga hindi naman sumasampalataya sa Kanya, hindi nila makakayanan ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sila ay mamamatay. Tingnan po natin ang pagkakabanggit ng Biblia sa 2 Thessalonica 2:8. At kayong mga pinagati ay bigyan kasama namin ng kapahingahan, ito po yung mga maliligtas, sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, kasama ng mga anghel. At kung magkagayon, mahahayag ang kampanasan, ito po yung mga hindi maliligtas, na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig, sa pamamagitan ng kanyang pagparito ay lilipulin. Kung ang mga maabutang buhay dadalhin sa langit, kabaliktaran naman, ang mga maabutang hindi sumasampalataya, mamamatay sila sa kaluwalhatian ng Panginoon. Katulad nakikita po ninyong ilustrasyon. Sa pagdating ni Kristo mula sa langit, malakas na lindol, nagkaroon ng mga tagunaw, tatakbo, magtatago ang mga hindi nananalig kay Kristo, maaabutan niya sa kanyang pagbalik. Sila ay mamamatay. Sa sobrang kaluwalhatian ng Panginoon, hindi nila kaya tingnan ng Diyos dahil sa kanilang pagiging o hindi tumanggap kay Kristo. Mamamatay sila at mananatili sa libingan. Mawawasak ang mundo, mauuwi sa wala ang lahat. Lahat na nakikita natin malalaking establishmento, lahat ng makakapangyarihang bansa, mawawasak ito sa pagdating na Panginoon sa Kristo. Mamamatay ang mga hindi sumasampalataya sa Kanya at ang mga maaabutang patay na hindi tumanggap sa Kanya. Mananatili sila sa libingan sa loob ng 1,000 taon. Ang tanong, nasaan si Satanas sa loob ng 1,000 taon? Ulitin po natin yung senaryo ko, gusto ko pong ibin ang punto. Pag dumating si Kristo mula sa langit, kukunin ang mga taong nananampalataya sa Kanya isasama sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya sa Kanya, bubuhayin at dadalhin din naman sa langit. Mananahan po doon sa loob ng 1,000 taon. Ngunit ang mga tao maaabutang hindi tumanggap sa Kanya, mamamatay po sila sa sobrang kaluwalhatian ng Panginoon na hindi nila kayang pagmasdan. At ang mga naabutang patay naman na hindi tumatanggap sa Kanya, mananatili sa libingan. Ang tanong, nasaan si Satanas? Kamusta siya at ang kanyang mga demonyo?
Hayaan natin ang Biblia ang sumagot. Sa Apocalypse 20, verse 1 to 3, basahin ko natin. At nakita ko ang isang anghel na nagnaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman, isang malaking tanikala kadena sa kanyang kamay. May bumabang anghel, may dalang kadena. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. Habang walang tao dito sa lupa, habang wasak ang lahat, may isang anghel na gagapusin si Satanas sa loob ng 1,000 taon. Habang 1,000 taon tayong nasa langit at namamahala doon, di po ba dahil tayo kaligtas? 1,000 taon naman si Satanas na nakagapos po dito sa lupa. Tingnan natin, verse 3, at siya'y ibinulit sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos ito'y kailangan siya kawalan ng kaunting panahon. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas. 1,000 taon siya nakagapos, pagkatapos noon, pakakawalan siya. Ang tanong, ano ang tanikalang gagapos sa Diablo? Ito ba yung literal na kadena? Literal ba itong itatali siya, ilalaglag sa kalaliman? Hindi po. Ito po yung tanikala ng pangyayari. Ano pong ibig ko sabihin? Kaya po binabanggit sa Biblia, tatanikalaan si Satanas. Isang pangyayari po yun na wala siyang madadayang tao. Mag-isa lang siya dito sa lupa kasama ang kanyang mga demonyong anghel. Yun po ang 1,000 taong paggapos sa kanya. 1,000 taon, mananatili sila dito sa lupa. Wala silang madadayang sinuman. Ano ang mangyayari pagkatapos ang 1,000 taon? Sabi mo kanina, Brother Jun, pag 1,000 taon, gagapusin si Satanas. Ano ang mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon? Apocalypse 20 verse 5. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay. Ito po yung mga naabutan, hindi sumasampalataya kay Kristo po ha. Sila yung mga naiwan sa lupang patay. Ang banal po nasa langit, ito po yung maiwan. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap. Ipansinin po natin ang emphasis, hanggang sa maganap o naganap ang 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, bubuhayin sila. Pagkatapos tanggalin ang tanikala kay Satanas, kasi may bubuhayin na po, pwede niyang dayain. Ito na po ang mangyayari pagkatapos. Verse 7. At kung maganap ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Samantala tayo na, pagkatapos natin maghari sa langit sa loob ng 1,000 taon, pakakawala na si Satanas. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang bilang nila ay gaya ng buhangin ng dagat. Ito po yung gusto ko pansinin natin. Pagkatapos na buhayin ang mga hindi sumasampalataya, dadayain sila ni Satanas. Ano po ang pagdaing gagawin ni Satanas? Upang tipunin sila sa pagbabaka. Dadayain sila para makapagdigma ulit. Ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Napakarami ng mga tao na hindi maliligtas. Uulit-ulitin ko po, ididiin ko, sila ang mga tao hindi tatanggap kay Kristo. Sila ang mga tao patuloy na tinatanggihan ng panawagan ni Kristo sa kanila. Balang araw, pag muli silang binuhay pagkatapos ng 1,000 taon, dadayain sila ni Satanas upang muling makipagdigma. Ano ang didigmain nila? Ito ano? Verse 9. At nagsipanhid sila sa kalaparan ng lupa. Ito kung nakikita natin ay yung mga taong dinaya sa Satanas upang makipagdigma ulit. At kinugkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig. Ano po yung bayang iniibig na susubukan nilang agawin? Sa Apocalypse 21 verse 2, ito po. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na naahanggang gaya isang babaeng kasintahan na nagagayahan talaga sa kanyang asawa. So, ibig sabihin, ito pong bayan na nakikita natin na susubukan nilang agawin. Yan po ang bagong Jerusalem sa langit na bumababa. Habang bumababa po yan, sa kadadayain sa Satanas ang napakaraming mga tao at tatangkain nilang agawin ang bayan banal. Ganito po ang pagkakalarawan.
digmain nila at nanakawin o aagawin ang bayang banal. Pero habang ginagawa nila ang pagtatangkang pag-agaw sa bayang banal, ito ang mangyayari. Verse 9. At bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Habang inaagaw nila yung bayang banal, habang papunta sila doon, bababa ang apoy mula sa langit at sila'y susupukin. Gaya na nakita niyo po sa larawan. Ito ang bayang banal. Narito ang mga tao na dinayo ni Satanas. Pauulanan sila ng apoy mula sa langit. Ito po, sino ang mga susunugin? Babasahin ko po. Apocalypse 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya o mananampalataya, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang naghihingas sa apoy at asupre. Sino po yung mga duwag na yan? Ang mga duwag na masusunog sa apoy balang araw ay ang mga taong duwag tanggapin si Kristo sa kanilang buhay. Ang mga hindi nananampalataya nang nandiyan sa impyerno ng apoy, sila ang mga taong hindi tatanggapin Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Ano ang sabi? Sila ay susunugin sa dagat-dagatang apoy. At ang magandang balita nito, sa pagsunog sa kanila, kasama si Satanas. Apocalypse 20 verse 10. Ito po yung napakaramang talata. Gusto ko po lagi ipaglingkod sa inyo. Ito po kasi yung magandang balita po na sinasabi ng Biblia. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy at asupre. Kasabay ng mga tao hindi maliligtas, susunugin na rin si Satanas. Uulitin po natin ang senaryo. Habang inaagaw nila ang bayang banal, pauulanan sila ng apoy mula sa langit, susunugin sila kasama ng Satanas. Naalala na po yung tinalakay natin na sinabi ko, si Satanas ay gumagawa ng paraan upang marami siyang madamay. Naalala niyo po? Ito po yun. Alam ni Satanas, balang araw susunugin sa impyerno. Ito po si Satanas. Kaya gumagawa siya ng maraming paraan para mailalim tayo sa Diyos at madamay tayo sa Kanya. Ito po ang impyerno tinatawag. Tinitiyak ko po sa inyo, wala pa pong impyerno ngayon. Hindi po totoo kung Biblia ang pagbabatayan na sa ilalim ng lupa may impyerno na kung saan namamahala ang mga demonyo may sungay na mamali ng mga tao na umuwi. Hindi po yun ang turo ng Biblia. Sa Biblia, ang impyerno ay balang araw darating pa sa tuluyang pagwasak ni Satanas. Gusto niyo po bang makasama sa Satanas? Bakit masusunugin ang mundo? Ano ang dahilan? Ito po, okay? So, i-review muna natin. Pagkatapos ng 1,000 taon, paaawalan sa Satanas. Di po ba ginapos siya sa 1,000 taon? Pagkatapos, bumuhayin naman ang mga masama. Pagkatapos ng 1,000 taon at binuhay ang mga masama, sasalakarin nila ang bayang banal. Pagkatapos, susupukin ng apoy sa Satanas at ang kanyang mga anghel at ang mga tao hindi laligtas. Ito po ang impyernong tinatawag sa Biblia. Bakit ba kailangan sunugin itong mundo? Susunugin itong mundo. Bakit? Sa ikalawang Pedro, kapitulo 3, ang talata po 13. Ganito po pagkakabanggit. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magdanakaw. Itis patungkol po sa pagdating ni Kristo mula sa langit. Hindi natin alam. Na ang sa kalangitan, sa araw na yan, ay mapaparang kasabay ng malaking ugong. At ang bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunod. Susunugin ang lupa. Pati ang nakikita natin sa langit, susunugin. Bakit? Ngunit ayon sa kanyang pangako, talata 13, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tatahan ng kapatiran. Ang dahilan pala kung bakit kailangan sunugin ang mundo ito upang ihanda ito sa isang panibagong lupa. Ibig sabihin, lahat ng pagdurusa dito sa mundo ito, lahat ng paghihirap, lahat ng pasakit, lahat ng kahirapan, mawawala ito. May bagong langit, may bagong lupa na inihanda ang Panginoon para sa mga tao mananalig, mananampalataya at maliligtas sa kanyang pagparito. Gusto niyo po ba makapunta sa bagong langit at bagong lupa? Gusto niyo po ba? O gusto niyo po ba makasama ni Satanas doon sa impyerno? Masunod kasama ng kanyang mga demonyo. Gusto niyo po ba? Naniniwala ako katulad ko, gusto niyo po makarating sa bagong lupa at bagong langit.
Ano ba ang itsura ng bagong langit at bagong lupa? Alamin natin. Balang araw, gaya na binanggit ko kanina, bababa ang bagong Jerusalem mula sa langit. Bababa siya at mapupunta dito sa lupa. Ang nakita niyo po ito, lalapit ko ako sa board. Ang bumabang yan, ikatulad ng ilustrasyon ng bagong Jerusalem, ito po siya. Ang laki po ng bagong Jerusalem ay sinlaki ng Texas kung daw natakamali sa Amerika. Ganun siya kalaki. Ang bagong Jerusalem na bababa dito sa lupa, ito ang pinakamagiging sentro ng pagsamba. Alam niyo po ba ang sabi sa Biblia? Ang bagong Jerusalem ito ay napakaganda. Ang daanan gawa sa ginto. Ang bawat gate gawa sa perlas. Napakaraming pista sa loob. At sa bagong lupa, ganito ang pagkakabanggit at sa bagong langit. Apocalypse 21 verse 1. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit, ito po, at ang unang lupa, ito, ay napanaw. At ang dagat ay wala na. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, napakaganda, ni magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay na una ay napaharap na. Dahil sa pagkawalan ng bagong lumang lupa, na matandang lupa, na matandang langit, mayroon ng bagong lupa, wala na doon mamamatay. Sa pagbaba po ng bagong Jerusalem, kasama po tayo doon. 1,000 taon tayo sa langit, pagkatapos ng 1,000 taon, bababa tayo dito sa lupa. At ano sabi ng talata? Sa bagong lupa, wala nang mamamatay. Wala nang iiyak. Papahirin ng Diyos lahat ng luha sa ating mga mata. Doon po, wala nang magugutom, wala nang magkakasakit. Sagana sa pagkain. Apocalypse 7 verse 16. Sila hindi na magugutom pa. Hindi mauuwa pa man. Hindi sila tatamaan ng araw o ng anumang init. Wala na doon magugutom. Kung dito laganap at tagutom, marami namamatay sa gutom, doon wala na mamamatay. Sagana tayo sa pagkain. At alam niyo po ba doon sa bagong langit, sa bagong lupa, meron po doon ilog kasing tinang ng kristal sa sobrang linaw. May puno po doon na ganito ang pagkakalarawan. Punong kahoy ng buhay. Sa pagitan ng ilog may 2 punong kahoy na namumunga ng 12 iba't ibang bunga. Napakaganda. May puno na namumunga ng 12 iba't ibang bunga. Kaya naman, nakakatiyak tayo, wala na magugutom. Kung dito sa lupa, maraming mababangis tayo, doon wala. Isaiah 11 verse 6 to 9. At ang lobo ay tatahang kasama ng kordero. Dito po sa atin, ang lobo kinakain ang tupa. Pero doon, ang lobo ay tatahang kasama ng kordero. Magkasama sila. At ang leopardo ay mahihigang asipin ng batang kambing. Dito po sa atin, ang leopardo kinakain ang batang kambing. Pero doon hindi, magkasama sila. At ang batang leon at ang patabain na magkasama. Papatnubayan sila ng munting bata. Bata ang makaalaga sa mababangis na hayop na ito. Ang ganda din po ba? Itutuloy ko po. At ang baka at ang oso ay manginginay. Ang kanilang mga anak ay maliligaw at kakasiting. At ang leon ay kakain ng dayaming gaya ng baka. Gusto ko po itong idiin. Ang leon, ang kinakain po doon, dayaming. Katulad na nakita niyo po sa larawan, hindi ko lang alam bakit parang nilalaro ng bata yung leon. Ano po? Napakaganda po talaga ng bagong lupa. Makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Makakasama natin si Jesus doon. At ang sabi ng talata sa Biblia, Isaiah 35 verse 36, kung magkagaling madidilak ang mata ng bulag. Ang bulag po dito sa lupa, pagdating doon sa bagong lupa, makakakita. Ang pakinig ng mga mambili ay mabubuksan. Kung magkagaling lulukso ang pilay na parang usa, at ang dila ng pipi ay aawit. Sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. Wala na po doon ang kapansanan. Sa bagong lupa, sa bagong langit, titira po tayo doon kasama ng Panginoong Hesus. Lahat ng lungkot, lahat ng hirap, lahat po tayo doon ay magkakasama titira. Alam niyo po ba, tuwing ako po'y naghahatid ng mensahe sa mga namatayan, ako po'y lagi nagpupuneral sermon. Ito po lagi ang pag-asang lagi ko pong hinahatid.
Balang araw, mamatay man tayo dito sa lupa, may pag-asang tayo ay bubuhayin. Makakapiling natin ang mga mahal natin sa buhay. Magpakailanman, magkakaroon tayo ng buhay na wala hanggan sa ating pananampalataya. Meron kong isang kwento na kung saan may isang batang nagtanong sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Tinatanong niya kung gaano katagal ang buhay na wala hanggan. Sabi niya, kuya, gaano ba katagal ang buhay na walang hanggan? Sabi mo ang buhay na walang hanggan, ibibigay ng Diyos sa mga mananampalataya kay Kristo hanggang makarating tayo sa lupa. Gaano ba katagal ang buhay na walang hanggan? Ang kuya ko, gusto niya abutin ang murang kaisipan ng bata. Gusto niya itong paliwanagan sa ilustrasyong maintindihan ito. Sabi niya, gusto mo ba malaman kung gaano katagal ang buhay na walang hanggan? Ganito ang gawin mo. Lumabas ka at bilangin mo lahat ng makikita mong dahon sa gubat. Ano ba ang bibilangin? Dahon sa gubat. Lumabas ang bata, sinubukan ang bilangin. Pero hindi nagtagal siya ay lumabas. Sabi niya, kuya, hindi ko po mabilang. Napakaraming dahon sa gubat. Paano ko malalaman kung gaano katagal ang buhay na walang hanggan? Ang sabi ng kuya, sige ganito ang gawin mo. Lumabas ka. Subukan mong bilangin lahat ng bituin sa langit. Sinubukan ng bata gawin, pero katulad ng unang siya, hindi ko, kuya, napakaraming bituin sa langit, hindi ko po mabilang. Sige, ganito ang gawin mo. Para malaman natin kung gaano matagal ang buhay mo lang gano'n, lumabas ka, bilangin mo lahat ng buhangin sa dagat. Kuya, napaka-imposible naman yan. Paano ko mabibilang ang buhangin sa dagat? Napakadami yan. Yun na nga ang punto ko, sabi ng kapatid niya. Pag lang simulan mo na, bilangin ang buhangin sa dagat. Pag nabilang mo na lahat, doon pa lang nagsisimula ang buhay na walang hanggan. Ganyan ang pangako ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang tanong sa atin ngayong gabi, gusto mo ba makasama sa Jesus sa bagong langit at bagong lupa? Tinalakay natin ngayong gabi na balang araw darating si Kristo. Kukunin lahat ng nananampalataya sa Kanya. Mamamatay lahat ng hindi na nanalig sa Kanya. 1,000 taon, walang tao dito sa lupa. At katapos sa 1,000 taon, papatayin si Satanas, susunugin sa impyerno kasama ng mga tao na hindi maliligtas. Pagkatapos sunugin ang mundo, ihahanda ito ng Diyos para magkaroon tayo ng bagong langit at bagong lupa na napakaganda. Wala na mamamatay, wala na gutom, wala na pasakit. Magkikita tayo doon, ikaw, ako, lahat tayo kasama ng iyong mga mahal sa buhay. Magkikita-kita tayo doon, makakasama natin si Jesus magpakailanman. Gusto mo bang makasama si Jesus sa bagong langit at bagong lupa? Gusto niyo po ba? Habang iniisip po natin ito ating ninanamnam sa ating puso at isipan, ipaghahandog po tayo ng ating mga kapatid na isang natatangang awit. Nais ko po sana na habang ito'y kanilang inaawit, pakinggan natin ngayong gabi ang tawag ng Panginoon. Pakinggan natin ang kanyang tinig sa ating puso. Pakamunihin natin ang tanong, gusto mo ba makasama si Jesus sa bagong langit at bagong lupa? Ibigay po natin sa kanila ang pagkakataon.
iyo'y nangako na balang araw, sa muling pagtunog ng trompeta, sa pagdating ni Jesus mula sa langit, kami po'y bilang mananampalataya ay inyong susuguin, isasama sa langit upang ipaghanda kami sa isang bagong lupa dito po sa mundo. Ngayong gabi, Panginoon, nababasa niyo ang aming puso't isipan. Narinig po ninyo ang aming mga puso. Sa gabi ito, pinapasakop po namin ang aming pong mga buhay. Itinatalaga namin ang buong naming buhay sa inyo. Tinatanggap namin kayo bilang kapagligtas. Nais po namin makapunta sa langit. Nais po namin makapunta sa bagong lupa. Pero Panginoon, sa aming mga sarili, wala po kami mga kailan. Pero naniniwala po kami lubos na sa pamamagitan ninyo, ito po yung aming masasakatuparan at makakapiling namin kayo magpakailangan. Inilalapit po namin ang mga tao ito, ang mga kapatid na ito, na patuloy na dumadalo sa bulwagan ito gabi-gabi upang pag-aralan po ang inyong mga salita. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na sa pamamagitan ng pag-aaral namin ng Biblia, mas mapalapit po kami sa inyo at mas makilala namin ang inyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Ngayong gabi, ibinibigay namin ang aming buhay, itinatalaga namin ang aming puso't isipan sa inyo at tinatanggap namin kayo bilang personal tagapagligtas at Panginoon aming Panginoon. Ito po namin dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Manatili po tayo sa pagkayo at ipawin din natin enso. Ligaya ng buwan. Dakila, banal, mapagpala, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa gabi nito. Kami inyong pinagpala sa inyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat po sa mensahe na narinig sa gabi nito. Ito po ay magamit namin inspirasyon sa aming mga buhay. Habang kami ay naghihintay sa inyong pangalawang pagdating. Panginoon, maraming salamat po sa aming mga kapatid, sa aming kababayan na narito, sa pangsiyang na gabi. Sila ay kasama namin nakikinig sa inyong mga banal na salita. Buksan po ninyo ang kanilang puso't isipan upang makilala kayo na aming tagapagligtas. Panginoon, ano po mga problema, ano po mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay, palagi kayo nandiyan na tinutungbasan dito ng inyong pag-ibig sa bawat po kami tumalapit sa inyo, ang mga missionaries na naririto, ang ating Panginoon, bigyan po ninyo ng mas kaalaman, karunungan manggaling sa inyo, magandang kalusugan, upang makatulong namin sila sa pagpapalaganap ng inyong mga banal na salita. Malugod din po namin nilalapit, Panginoon, ang aming mga halos sa buhay, na hindi po namin kasama, Panginoon. Nilalapit po namin sila sa iyo upang sa darating na araw, kasama namin silang sasalubong sa iyo. Ganun din po, Panginoon, malugod po namin nilalapit ang barangay ng Kamatsilian, ang mga tao na rito sa kanilang pagmumuno ng kapitan, maging mapayapa ang kanilang barangay, Panginoon. Pagpalain niyo ang kanilang barangay na ito. Ganun din po, Panginoon, malugod namin nilalapit
aming tagapagligtas ng